Isaiah chapter 11, starting verse 1. Isaiah chapter 11, verse 1. Ang harianong kaliwat ni David, may sama sa usa ka kahoy nga giputol. Apan sama nga ang tuod manalingsing, mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa katawan ni David. Ang espiritu sa Ginoo maanaa kaniya ug muhatag kaniyang kaalam ug kahibalo ug katakos sa pagmando sa iyang katawan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siya kadlok sa pagtakod kaniya ug balipay siya sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa iyang makita o pinasikad sa iyang madungog. So ang Dios magkapanalangin siyang pulong. May tungod kini sa branch from David's line sa usa ka sanga gikan sa kaliwat ni David, or in other heading is the righteous reign of the branch, ang patarong nga pag-ari sa sanga. So gipadayag din nga gikan sa kaliwat ni David nga daw sama kuno sa naputol na apan kay mosalingsing man gid ang naputol na ingana kuno na ay bag-o nga sanga nga maghatod og bunga, magdalag bunga gikan sa iyang gikan sa iyang pagkaputol ni ini kay naputol man to, nawala man to ang pag-reign sa kaliwat ni David tungod kay sa diya ang sala makasulod na mao man gina ang makaputol. So and sa iyang paghari matod pa dinhi sa iyang paghari, and the Spirit of the Lord will rest on him. O ang Espiritu sa Ginoo maanaa kaniya. So sa number 2 or sa verse 2, pito ang gisgutan nga Spirit ug giingon diri but the same siya because the Spirit of the Lord will rest on him, and this because this speaks about Jesus. So the Spirit of the Lord, the first Spirit nga gi-mention, pero same ra ni sila pero lahi-lahi ang iyang effect, ang indala. And the Spirit of wisdom, ikaduha, the Spirit of wisdom, ang espiritu sa kaalam, maanaa kaniya, so maalamon siya, dili siya basta-basta. And the Spirit of understanding, the third one, ang espiritu sa labutan, makasabot gid siya, dili na siya maglisod og sabot. Patud pa, mo nang ihatag po si Ginoo sa atua kung kita nagadutdut sa Ginoo is makasabot ta dali sa iyang mga pulong, makasabot ta dali sa iyang pamaagi. And the fourth is the Spirit of counsel, ang espiritu sa pagtambag. And then the ikalima, the Spirit of might, ang espiritu sa kusog, matingala nga nganong kusgan, nganong abtik, nganong dili gakaluya. So na ingana no nga isa ka espiritu apan lain-lain siya og mahimo, lain-lain siya og matabang sa matag usa nga diin iyang kunsaran, iyang tagaan og pabor. And then muna nga tingala ta sa mga apostoles nga na-empowered sa Holy Spirit nga sila madasigon, abtik kay sila because the Spirit of might, ang espiritu sa kusog anaa kanila. And then the sixth nga klase sa espiritu nga yang manaa kaniya, the Spirit of knowledge, ang espiritu sa kahibalo. Grabe gid ang iyang kahibalo nga iya pong i-share ngadto sa matag usa aron makabaton ang mga tao kahibalo may tungod sa Ginoo, makahibalo sa tanang butang nga angay na mahibaw-an sa tao. And then the last one is the Spirit of the fear of the Lord, ang espiritu sa pagkadok sa Ginoo. So kani nga mga klase nga gistutan sa unsa nga klase nga espiritu nga atong mapatunan gikan sa branch from David's line or David's lineage is kumana-ana sa atua kay ingon sa Lord kung unsay naa kaniya iyang ipahat, iyang i-share sa atua. So the more ta nga mudutdut sa iya ka makabaton ta ana. So muna nga dili na ta lisod dalos Ginoo, dili na ta lisod mag-alagad sa Ginoo because we have that kind of spirit that comes from the Lord that will bring us closer to Him because the spirit of the fear of the Lord is upon us. So when we have that spirit of the Lord,
matud pa, we really fear the Lord, and whatever He commands, we do, because mauman lagi na ang effect sa atong pagduol sa Ginoo, pagdutot sa Ginoo, masabtan nato nga mo anay gusto ni Lord, and we really obey His will. That's the effect of having the Spirit of the Lord nga nag-rule reign sa atong kinabuhi. And that's the description of Jesus here sa Isaiah chapter 11, nga a branch will kining rice matud pa mutungha. Okay, mo na ang iyang kuan, iyang description diri sa prophecy sa book of Isaiah. And then in verse 3 unsa iyang unsa pag-describe ni Lord sa Isaiah chapter 11 verse 3, may tuod aning righteous branch, or ang usa ka sanga nga mo gimaw, he will delight in obeying the Lord. Kana gakalipay siya nga mutahod mutuman sa Ginoo. He will not judge by appearance nor make decision based on hearsay. So ingana siya, because when the Spirit of the Lord is upon us, naagid ang obedience. Naagid ang obedience. Never nga mag-disobey, kasi mo na ang kanindot diya nga butang nga maana kung naana gani ang mag-ari ang Ginoo, ang Espiritu sa Ginoo sa tuwa. There is obedience. No matter how busy we are, we really have to spend time for the Lord. We don't care busyness. We care about obedience. So we don't care about convenience, we care about obedience. Ana. So he will delight in obeying the Lord. Kalipay siya. Hallelujah, Jesus name. Bugat ito. Kuan. Atong unsa to siya ba? Ukang. His delight shall be in the fear of the Lord. In the other version, in the King James version, ang iyang kalipay na sa pagkadlok sa Ginoo. He shall not judge by what his eyes see, or decide disputes by what his ears hear. So dili siya basta-basta maghukom base sa nakita o sa base sa iyang dadungog. Kay nga naman dili siya gusto nga mahimong bias. Praise the Lord. So ingana ang dagan sa iya nga kanang paghukom, fair, matarong gyud. Atod pa, he will give justice to the poor and make fair decisions for the exploited. Maghatag gid siya justisya sa mga pobre, kay ang pobre usay kay daog-daog raman, na bihigan in town sa katarong ang pobre, o si Lord ang take kining action for the poor nga gipihigan sa justice, because sa kalibutan pwedeng matwist ang justice, pwede matwist ang justice when the rich magbuhat sa ilang pagka dato pinaagi sa pag-bribe. But ingon pa ni Lord, he will give justice to the poor and make fair decisions for the exploited. So katong gipigan sa kining hustisya, siya gid kuno mo tabang, and the earth will shake at the force of his word. Ug ang kalibutan kuno matayog pinagi sa gahom sa iyang pulong. And one breath from his mouth will destroy the wicked. Isa lang kag ginawa sa iyang baba, maulaglag na kuno sa daotan. Like what happened to kining Herod sa New Testament. Katong gibadlong ni John, si Herodes, may tungod sa iyang gibuhat sa asawa sa iyang igsuon, o atod pa sa pulong sa Ginoo, nasuko siya, o niya katong giangkon sa kining hari ang himay dungog. Grabe ang iyang pag-angkon, kay maikay siya musulti, gidaig siya sa mga tao. Pero what happened to him? Diya nahimatay siya, o giulod siya diretso. Sa to, one breath from his mouth he will destroy the
wicked. So diretso ra once nga dili ta masuko na si Lord is kuyaw ug diretso ang rebuke dayon ni Herodes atong panahona. Kay ingana si Lord kung masuko siya nga dili na gid siya ka bugong unya, iyang i-judge ang tao so that people will fear him for doing boasting, paghimo og pagsulti og paghinambog. He will wear righteous belt and truth like an undergarment in verse 5. In NLT na sa ESV, righteousness shall be the belt of his waist and faithfulness the belt of his loins. So grabe gyud ang pagkamatarong mao iyang gibakos. Ug ang kamatuoran mao kuno ang iyang kuan sa iyang loins, sa iyang undergarment. So naadjud ang ustisya na pagkamatarong na ang kamatuoran na kaniya. Kay nga naman diris kalibutan grabe gid ang wickedness, grabe gid ang pag-twist. Grabe ang leaders are bribe, nga corrupt na, but the leadership of the Lord is a good example for everything and everyone nga makabaton og justice, makabaton og kining kamatarong. Sumo na ang amo connect ni Jesus, because this branch speaks about Jesus, ma-change gayud mo nang abot sa unahan, grabe na ang dakong kabag-uhan nga mahitabo. Atud pa ang iyang he will wear righteousness like a belt and truth like an undergarment. Ug ang kamatuoran o kunay sa iyang loins or undergarment. In that day the wolf and the lamb will live together. Mo na ang diferensya na dayon. So kung mag-role na si Jesus, the branch coming from David's family or David's lineage, in that day kung mag-role nag-reign siya, the wolf, ang lubo ug ang lamb or baby nga sheep will live together. So there is peace. There is safety na. There is safety na. Wala na'y kuyaw ang bangis, dili na mahimong bangis. What is the example for this? Diba si Saulo, grabe man to kamangtas si Saulo. Mura siya leon. Grabe gid siya kamangtas. Unya ang mga disciples si Jesus murag lamb. Nga wala ingin tayo mga kuan kining kalaban-laban. Tud pamhadlok gid sila ni Saulo. Pero niabot ang panahon nga nag-uban ra gid sila because ito the wolf and the lamb will live together. Kay dili na mangtas, mawala ng espiritus pagkamangtas. Kay makabato na og mixed spirit, humble spirit. Mawala na ang pride, mawala na ang pagkabangis. The beast will be removed and the best coming from the Lord will take place or will manifest mo na siya. When the righteous branch reign, matod pa, na ani kausaban ang dagan sa kinabuhi sa tao. Ang mangtas mahimo ng buutan. Like Saul, si Saulo, grabe gid ka mangtas. Nahimo na siyang buutan. Nakig-join na siya sa mga disciples ni Jesus. And the leopard will lie down with the baby goat. Ang mga leopardo muhigda na uban sa mga bata nga kining or nati nga kanding. So inga na changes. Ang dili mag-uban sa una di magkasinabot, mag-uban na magkasinabot. The calf and the yearling will be safe with the lion and the child will lead them all. So na safety gyud. Naanay kasiguruan nga wala nay kamatay, wala nay mabiktima because muna ang gusto ni Lord nga klase nga hingharian o paghari. Muna nga dito sa langit na dayon, the final place of the saved people, of the followers of the Lord, of the Christians, of the believers.
Mao dito ang dapit nga diin, the eternal peace, with eternal justice and eternal nga kining light nga dili na mo ngit-ngit dito. Wala na kunoy kinanglan nga dili na mo ngit-ngit dito bisag gabi because ang mga tao nga tuwa dito is mudanag na matud pa sa pulong sa Ginoo, kay God is light and in Him there is no darkness at all, matud pa sa pulong sa Ginoo. So diri sa kalibutan is makita po nato ang kalainan jud. Muna gusto ni Lord mo hari gid siya sa atong kinabuhi para nga ang atong pagkamangtas, ang atong pagkadaotan dili na mo'y mohari kundi ang kinaiya ni Kristo mo'y mohari sa atong kinabuhi. So muna nga He wants us all to share the truth para bawasan na ang struggle, ang fractions sa matag usa because of wickedness, because of the spirit of the enemy nga mo ni hari sa tao nga nag-cause og problems, trouble. So the problems will be ended kung ang Ginoo ipahari gid siya, because isa to is the spirit of wisdom, the spirit of understanding, makasabot na dili na magtuman silang gusto, dili na mo react, dili na wala na rebellion mahitabo, but understanding mo go with na lang unsay leading sa Ginoo. And the leading of the Lord is not to make us all troubled, but to make us peaceful, to make us kining united together, united that can please the Lord, kana ama unity nga cannot please the Lord. So ingana. Now let's proceed to the next verse in verse 7. The cow will graze near the bear, and the cub and the calf will lie down together. The lion will eat hay like a cow. So kanina po diri sa verse 7 ipadaydag nga ang baka makigkaon uban sa bear. Ang baka makigkaon sa bear. So dili na mag-igihay, dili na mag-ana. So daw sa waay na lang matud pa sa hilunggo. Wala nay pagpakabana kung mangtas ba siya og dili, kuyaw ba siya dili. When the righteous runs will rule. So kay ang dautan mahimo nang maayo, di na siya magdinautan matud pa, ug wala na ikadukan, di na makadlok tong mga kining tame animal matud pa. The cub and the calf will lie down together. Ang nati matud pa sa mao nga sa bear ug sa cow apay na og higda, naanay unity. Naanay unity, naanay pagsinabtanay. Di ba ganina the spirit of understanding, di ba ganina sa verse 2. The spirit of understanding, magkasinabot na sila. Wala nay conflict, wala nay kadok sa matag usa. The lion will eat hay like a cow. So ang lion mukaon na kuno og kining sagbot sama sa baka. So dili na siya mangita gid og karni nga iyang ation, kundi mukaon na siya og. So there is a big difference when the Lord reigns, when the Lord rule and reigns. Nga naman ang negative is mahimo ng positive. Ang dautan mahimo ng buutan. Ang dautan mahimong buutan. Ang mangtas di na makaugtas. Grabe. Hallelujah. And verse 9, nothing will hurt or destroy in all my holy mountain. Wala na'y maunsa matud pa sa tanan nako nga mga balaan nga mga bukid. Nothing will hurt or destroy in all my holy mountain. For as the waters fill the sea, so the earth will be filled with people who know the Lord. That is in NLT. Sa ESV is, they shall not hurt or destroy in all my holy mountain. For the
earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. So, si pasabot anong sa verse 8. Sama ko nung ang tubig mo palibot sa kanang kadagatan. Ingana pud kuno ang makatawan makaila na sa Ginoo. So, the effect of the word of God is really powerful. Wala na'y mahimong daotan. Wala na'y mahimong daotan. Kay, iba ingon din nga, ang waters mo join sa sea. And the sea will not react. So, ang tanang fresh water ba paingon ba sa dagat? Ang tanang fresh water paingon sa dagat. So, unsay pasabot ana? Nga ang mga katawan nga diin nakabuton na og kanang kabag-uhan is muwali na pud sa ilang kabag-uhan. They will go anywhere as the Spirit leads and will tell the truth, share the testimony, and share the word of God for the changes that they had experienced and for the effect of the word of God that they have learned. Sumuuna nga, mukuyanap din na siya mukuyanap kay daw kalayo nga mo nagdilaab mo kuan siya, mo spread siya para nga magdanag, para magpainit sa pagtupag salig paglaom pagpangalagad si Ginoo. And og sa water pa upadayon siya flow para gyud daghan ma-refresh, daghan dili magpuyo sa dryness, dili magpuyo sa uhaw. So ingana ang effect when the Spirit of the Lord will roll and reign in us as we are connected already to the Savior, the bronze, who is the Lord Jesus Christ, which is being mentioned here in the book of Isaiah chapter 11. So everything will change as the scripture says, because the scripture is not a liar. The word of God is not a liar. In verse 10, in that day the heir to David's throne will be a banner of salvation to all the world. So anak ko nung adlaw, ang kaliwat ni David matud pa sa iyang nga nagbaton sa trono will be a banner of salvation. Sumo din na grabe na ay banner of salvation because everybody nga na-save will share how God saved them, and the people will be able to be saved also because of the great witness that will happen throughout the whole world, because as the water cover the sea, so the people of the world will know the Lord because of the obedience of the people of God nga na-empowered sa Spirit of the Lord. Inga na siya. Sumuna nga, kung ato lang din ipahari dahil si Lord, the effect is very amazing. It will bring us peace, comfort, and joy, success sa atong pagabuhaton. So, muna ang gi-encourage ta ni Lord nga we have to search the scripture. Kaya kung mag-search sa scripture, and as we are receptive to it, we can receive these things that God has said. Atong madawat ang giingon ni Lord, we can experience, we can receive, and we can experience it, and we will share it. Atong ma-share because God is the God who loves to share. Ang yawa ray greedy, ang yawa ray laog. Di siya gusto mag-share. Gusto niya nga selfish gid siya. Selfish gid siya. So, the nations will rally to Him. Ang kanasuran mag-rally about sa Ginoo. I-proclaim gyud siya. I-proclaim gyud siya in verse 10. The nations will rally to Him, and the land where He lives will be a glorious place. Wow, grabe. Ug ang yuta nga din siya nagpuyo mahimayaon nga dapit. Diba nga na
nga niragid ka simple nga principle o ang realidad. Di ba ang harian na sa Ginoo? Mudanag na ang himaya. Makita na ang beauty. Kanang hayag na siya. Glorious na siya. Ang sinultian, lahi na jud. Ang tinanawan, lahi na. Ang binuhatan, lahi na. Ang tanan-tanan, lahi na. Because God will change. Things needed to be changed in us. Because He is the restorer of what the devil had done, had stolen from us. Siya mo restore sa kawat sa yawa sa atua. Ikawat ang maayong patasan, maayong kinaiya, maayong pagbati, maayong una-una, maayong gift sa Ginoo, igikawat. And when the Lord will reign in man's life, na ani restoration, patud pa, it becomes glorious. Kung mag-glorious na ang place, kagyarian ni Lord, mag-glorious po ang life sa gyarian ni Lord. Nga na siya. In verse 11, in that day, the Lord will reach out His hand a second time. O grabe na po ni karon ang verse 11. Anang adlaw gyapon. Anang adlaw ang Ginoo will reach out iya na pong iya na pud kunong i-reach out iyang kwaon. Ang reach out His hand a second time. Ana po iyang kaputon. A second time, duha kay gayon. To bring back the remnant of His people, iya nang balikog, tigom, ang iyang mga nabilin ng mga katawan. Asa man sila nagkatag. In verse 11 sa Isaiah 11, verse 11, those who remain in Assyria, katong imong katawan nga naas Assyria na, naabot ito sa Assyria, and northern Egypt, o katong katawan niya nga niabot na sa northern Egypt, in southern Egypt, sa southern Egypt, sa Ethiopia, sa Elam. Elam means hidden. Ethiopia means burned face. Ethiopia means burnt face, nasunog nga naong mo nang mga black people. Elam means hidden. Babylonia means sons of Babel. Sa Babel is confusion, nangalibog sila. And Hamath is fortification. Grabe gid ang pagka-fortified. Hamath is fortification sa ato palig-on gid kay sila, grabe gid sila depensa. And all the distant coastlands. So balikon og tawag ni Lord, balikon og gather niya for the second time around ang iyang katawan, because He wants everybody to be gathered para daigon siya as we come to the next verses on this chapter. So gusto ni Lord magiusa tanan. As we love, di ba kung gyarian ka sa Ginoo, we love our family to be together with joy, with gladness, with respect with one another. Ingana gyapon ang desire ni Lord. Ang iyang mga anak, ikaw mo niya. Because He loves everyone. If there is love, gusto natong magtikom ta mag-iusa ta. But if there is hatred, bitterness, negative feelings, we don't care about gathering together. We don't mind it. But if we have love, we have concern. We want our loved ones to be together. Ingana si Lord. He loves us all. Bisag na mga conflict, ay mga flaws ang mga tao, na mga bikil ang tao, but because of His love, He wants everybody to be gathered together with Him. Because God is loving. God is merciful. God is forgiving. He forgives sins, no matter how dark our sin is. In the book of Isaiah chapter 1 verse 18.
Nga na siya ka-loving. Nga one day, a time will come that our sins will be forgiven. Our trespasses will be forgotten by the Lord. Yan ang limtan. So, for the second time around, He will reach out His hand. And those who are to bring back the remnant of His people, ibalik niya. Balik ko niya tigom. Asa na mga tao nga iyang asa nga dapat nga iyang nganlan. Those who remain in Assyria and northern Egypt, in southern Egypt, Ethiopia, Elam, Babylonia, Hamath, and all the coastal or distant lands, atong uban pangalagyo mga lugar. Nga na si Lord. Pipila lang ni giingon, dili pa ni siya universal. Kadto pang mga Israelites siya na. And He will raise a flag among the nations. Iyang bayaw ang flag among the nations and assemble the exiles of Israel. Ipadayag niya nga ang mga nagkabulag-bulag nga makatawan sa Israel nagka-assemble na. Nagkatapok na sila. He will raise a flag among the nations nga natapok na niya ang katawan sa Israel. Because ang iya ginaulang love ang mga Israelites. And because of their rejection with the Gentiles were given the second chance. Nga na. And He will gather the scattered people of Judah from the ends of the earth. Iyan na pong tipukon ang mga nangatag makatawan sa Judah from the ends of the earth. Gikan sa katumian sa kalibutan. People of Judah, those who praise the Lord. Judah means let he or God be praised. Then at last, the jealousy between Israel and Judah will end. They will not be rivals anymore. So there is peace na po. Wala na kuno ang jealousy. Why? The spirit of understanding, ganina sa Isaiah chapter 11 verse 2. The spirit of understanding, the spirit of wisdom, the spirit of the fear of the Lord, the spirit of counsel na ana sa ilaha. So at last, the jealousy between Israel and Judah will end. Diba mo na gyud ang hinungdan na ay trouble na ay jealousy. Mabawaan na to ng tao na ay jealousy kay ang sinultian dili mao, lain jud negative, ang tinanawan negative, ang action negative. So the jealousy between Israel and Judah will end and they will not be rivals anymore. Dili na sila mag-rival. So they will understand, they will be united. So muna ang give sa isa diri description sa pag-rule and reign sa branch, righteous branch nga si Lord Jesus. Ang nabulag iyang hiusahon. Ang makasala iyang ipawalang sala. Inga na siya nga Diyos nga atong gialagaran. And then verse 14, they will join forces to swoop down on Philistia to the west. Together they will attack and plunder the nations to the east. They will occupy the lands of Edom and Moab, and Ammon will obey them. So, katong nahiusa nga makatawan sa Ginoo, they will join forces. So, there is strong power on Philistia to the west. So, isa-isay na nga naa sila buhaton, patud pa, their power will be joined together, and then, iswoop down ilang birahan ang Philistia paingon sa west. Together, they will attack and plunder the nations to the east. Ilang atakihon, ilang sulungon ang mga kanasuran nga to sa east. They will occupy the lands of Edom, Moab, and Ammon will obey them. So grabe, gisa-isay na ni Lord na naay paghiusa o naay pagsulong sa laing kanasuran, and Edom, Moab, and Ammon will obey them. Dili na pod sila magsupak-supak. So, inga na. So, kung itong sa sabton
nga ang obedience is mo himo na gyud siya nga powerful through the effort of the people who obeyed also him. So as we obey him, obedience is mao na ang mahitabo. So walay tao nga mag-obey sa Ginoo kung wala pa'y mag-obey nga alagad sa Lord. So our obedience can influence people to obey also unto the Lord. Inga na. In verse 15, the Lord will make a dry path through the gulf of the Red Sea. He will wave his hand over the Euphrates River. Ang Ginoo kun maghimog uga nga dalan diya sa Gulf of the Red Sea. So, sa una, ang Red Sea, si Moses man to nagpikas para maka-pass through ang mga katawan sa Ginoo. But God will make another chance nga maghimo na po siya dalan sa Red Sea. The Lord will make a dry path through the gulf of the Red Sea. He will wave his hand over the Euphrates River. Dili na ang hand ni Moses, but ingon siya ay ng kamot mag-wave over the Euphrates River, sending a mighty wind to drive it into 7 streams. So magpadala siya kusog kayong angin para kuno ma-divide ang Euphrates River, ang Red Sea, and then unsay buhaton, and divide it into 7 streams. So ang Euphrates River iya nang bahinon og 7 ka sapa. Ang isa ka suba nga Euphrates River bahinon pagpadala siya grabing kusog kay nga hangin para i-divide bikaso niya og ang isa ka suba mahimong 7 ka streams. Okay, what is that 7 streams? Oh, thank you Lord for this. What is that 7 streams? 7 na ka sapa. 7 na ka saba. Sapa nga diin mo sapa. 7 streams that speaks ang spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of the Lord, the spirit of counsel, the spirit of might, the spirit of knowledge, and the spirit of the fear of the Lord. Mo spread siya throughout para nga mo obey ang tao na wisdom, na knowledge, na the fear of the Lord. Mo na siya nga purpose. Nga ang, di ba, ang tubig mo flow siya asa siya paingon. This spirit of the Lord, matod pa, will flow as like a river divided into 7 streams so that it will spread forth wide nga scope nga maghatod sa mensahe nga the fear of the spirit of the Lord, the fear of the Lord, the fear of wisdom, the spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of might, the spirit of knowledge will be spread. Matod pa sa pulong sa Ginoo. So it can easily be crossed on foot. Aron dali ra kuno matabok nila. He will make a highway for the remnant of his people. Maghimo siya dalan para sa iyang mga nabilin nga makatawan. The remnant coming from Assyria, ang mga nangabilin nga makatawan sa Assyria, just as he did for Israel long ago when they returned from Egypt. Grabe ang plano ni Lord. Grabe jud ang plano ni Lord. So kung kita mo sunod niya, sumusunod ta ni Lord. Kung ato siya atong sundon, langit gid atong paingnan. Amen. Langit jud og kalipay kalinaw kadaugan. The more ta ma-strengthen, the more ta ma-joyful, the more ta ma-peaceful, the more ta directed, the more ta nga content. Natay contentment. Amen. Oo. What God has given unto us. And the more we have the kind of heart like the Lord, nga we erase the negative. We can able to forgive people. We do not hold grudges anymore. Oo. Wala na i-erase na sama sa tubig nga mo kuan. And then bitin kay siya kundi na to i-apply ang chapter 12. We have to include chapter 12. We are done with Isaiah chapter 11 sa whole chapter.
kay i-continue na to nganong unsay buhaton an inang mga tao nga gitigom ni Lord, as prophesied. Okay, so thank you for watching, Brother Liklik, Brother Roger, Pastor Amari, Pastor Abete. So let's proceed to kining Isaiah chapter 12 because gigather man to niya. Okay. And then pagka chapter 12, the songs of praise for salvation. In that day you will sing. Wow. Katong gipang gather di makatawan, mudayeg, they will sing. I will praise you, O Lord. Unsa ilang awit, unsa ilang kanta. I will praise you, O Lord, or I will give thanks to you, O Lord. Muna kasagara sa mga na-empowered na sa spirit sa Ginoo, nakasabot na unsay value sa praises, unsay value ni Lord. We are called to sing praises to Him. Our praises, our songs are no longer worldly, but God is glorified. The Lord is glorified. We give thanks unto the Lord. We sing because we have joy, and that song can glorify the Lord already. Dili na ang flesh mag-glorify. Dili na atong unod atong ipalipay, but ang naghatag natong unod, naghatag natong kinabuhi atong lipay na sa atong mga kanta, isa na nga good effect when the Spirit of the Lord is upon us. Our song choice is already glorifying unto the Lord, that can lift up our soul and spirit. Okay, so in that day you will sing, I will praise you, O Lord. You were angry with me, but not anymore. Now you comfort me. So na realization ang mga kanta is about reflections from the past o sa present. So that is in LT. In the ASB, you will say in that day, I will give thanks to you, O Lord, for though you were angry with me, your anger turned away, that you might comfort me. So, mao din to na nag-compose na og kanta nga makapasalamat sa Ginoo. In verse 2, see, God has come to save me. I will trust Him. I will trust in Him and not be afraid. Sa tanaw ang Dios nagaluwas kanamo. Musalig ko niya and not be afraid. Di na ko mahadlok. So nga na courageous. Na anatay courage, we don't have that fear nga negative. We have the fear of the Lord. The Lord God is my strength and my song. He has given me victory. So gini-glorify na gid si Lord sa mga success, sa mga gipangbuhat ni Lord. Sa una, kung wala pa kanato ang spirit sa Ginoo, we don't care God. We don't acknowledge God sa nahitabo sa atong kinabuhi. But when the Spirit of the Lord is upon us, every single thing, we give glorification unto the Lord. Inga na siya, we give glory to kuan gid siya. Mugawas kasi itong baba, thank you Lord, thank you. Because a changed heart is grateful to the Lord. Ang kasing-kasing na usab na mapasalamato na sa Ginoo. So, in verse 3, with joy you will drink deeply from the fountain of salvation. In the ESV, with joy you will draw water from the wells of salvation. Uban sa kalipay, magainom ka og tubig gikan sa tuburan sa kaluwasan. Wow. So, sa pata, wala na dryness. Wala na kauhaw. Gasigi kag, okay, wells of salvation, tuburan sa kaluwasan. Your spirit is filled with the presence of the Lord. Diba? The Word of God is like food man siya. And the presence of the Lord is like water that gives us refreshment. The Word of God is i-describe gyapon nga murag tubig. You are already clean by the word that we have spoken to you sa John 15:3.
And then the presence of God is grabe gid ang uh, amount or level like water. Muna nga, how does it compare nga kining ang presence sa Ginoo mura og tubig. Di ba mo lagi din to? Grabing hilak na to. Much amount of water. Mura tag nakaligo. Grabing hilak na to. Because murag na ata sa river. We plunge into the river. Murag tag ni salom sa river. Atong luha di nagakaundang og tulo. Kay murag tag nakaligo na. And the more we cry, the more we shed tears, the more gaan atong gibati, the more we are cleansed, and the more we are closer to the Lord. Grabe ng intimacy na to ni Lord. So, ito, with joy, you will drink deeply from the fountain of salvation. In other version, with joy, you will draw water from the wells of salvation. And you will say in that day, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among His people, and proclaim that His name is exalted. So siya gid ibayo. Mo nang daghan kay composition, mo nang karon nga si Manaka na ako'y nakuan nga bagong album. Tsada gid kay ilang mga kanta pod. Tsada lang kanta bago pa lang mga 2 days, 3 days, ang uban 1 week. Same nga group sa Smart Praise. Sa Smart Praise, Smart Praise ng mga album tsada kaayo sila, bago lang sila o bago lang, grabe kumukuha nimo, they are so much empowered by the presence of the Lord, by the power of the Lord, by the fire of the Lord, nagdilaab, nagsigasiga gid sila. So when the presence of the Lord is upon us, the inspiration is there, and we can compose songs that glorifies the Lord, an expression of God's power and presence and word that will kining make everyone nga nakadungog nga ma-inspired pod, mainit pod diya sa pagdaig pagsimba sa Ginoo. And then in verse 5, we're almost done in verse 12, kay 6 verses rani. Sing to the Lord, for He has done wonderful things, make known His praise among the world. So gidasigin mag-awit gid si Ginoo, kay naghimo siya kay bulungang mga butang, ipadayag ang mga pagdayeg sa tibuok kalibutan. So in verse 5, sa 11 gigather niya, pero sa verse 12, sa chapter 11 gigather niya, sa chapter 12 it's about praises. Ang iyang gipang tipok kinahanglan mo dayeg gis Ginoo, mo awit jud sa Ginoo, awit sa pagdayeg, awit sa paghimaya sa Ginoo. So ang gitipok niya sa chapter 11, pag abot sa 12, mudayeg na ang tanang tinipok sa Ginoo, awit na sa Ginoo. Let all the people of Jerusalem shout His praise with joy. Nga ang tanang katawan sa Jerusalem mo singgit sa pagdayeg sa kalipay, for great is the Holy One of Israel who lives among you. Grabe. Muna purpose ni Lord, mudayeg ta siya atong daygon. Ang atong kanta, si Lord mahimuot. Dili activate atong flesh, but mag-activate, ma-lift up atong soul and spirit. So ingana igsuon, the more we are getting closer to the Lord, the more we are blessed, we are happy, we have that peace, we have that desire to really be closer to the Lord at all times. Ang tsada din ato paminaw sa atong isig katao, because the love of the Lord, the presence of the Lord will bring us this good feeling that we can be good to all people. We are not harsh to them. Ingana. So, mabawaan na to ang Espiritu sa Ginoo naa sa ato, because the Spirit of the Lord gives us unity. Mag-unite sa ato. We are not causing trouble. We are solving trouble. We are problem solver, not trouble maker. So let us be grateful to the Lord for the chance that we can freely read His word. We can have this
uh, kining time diin globally katong gusto maminaw, gustong mag-watch, mag-view, can able to do because of the freedom that we have. But this is not forever. It's already stated in the Word of God that time will come that they will control everything what they wanted mo ni matuman. So while we have the freedom, we have to use that for the glory of the Lord. So thank you for watching and let us pray. Father God in heaven, thank you for your living word. Thank you, Lord, for this prophecy about Jesus which already fulfilled sa iyang pag-anhi, O Lord God. Ug salamat, Lord, for the great effect of the leadership of that branch who is Jesus Christ of Nazareth, that there is peace, there is joy, there is wisdom, there is unity among those who are led by the Spirit of the Lord. So thank you so much, God, for the wonderful things that you have done in our lives, for changing us from being like a beast, hallelujah, and showed what's the best in us, O Lord God. Seal your words with your precious blood and continue to bless your people, O Lord God, with a spirit of eagerness to hear your message, to study your word, to meditate, and to obey your words, O Lord God. Salamat, Lord, sa imong tanan nga gibuhat o pag-abuhaton. Thank you, Lord, that you will do something great around the world, that your words will be spread, that you will make a way that everyone can able to know you as you have said, as you have prophesied. Hallelujah. In Jesus' mighty name I pray. Bless everyone watching. Bless everyone. Hallelujah. Nga makatawan, Lord, sa ngalan ni Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen. Once again, thank you for watching, Brother Roger, Brother Liklik, Pastora Beth, and everyone nga nag-watch. Hallelujah. God bless us all. Uy, nag-slow ang commercial. Dili ka